Dumarating ang isang sandali sa buhay ng isang cancer, kung kailan ang katahimikan ay mas nagiging malakas kaysa sa mga salita. Isang sandali kung saan ang puso ay may hawak na mga sagot na patuloy pang kinukwestiyon ng isipan. Maaaring sinubukan mong maging matatag, lohikal, at matiisin, ngunit sa kaibuturan mo, may isang tinig na matagal nang bumubulong sa'yo. Ang mensaheng ito ay para sa mga cancer na naguguluhan sa pagitan ng kung ano ang ligtas at kung ano ang totoo sa puso. Pinipigilan mo ang iyong mga emosyon, ipinagpapaliban ang mga desisyon, at patuloy na iniingatan ang iba habang napapabayaan mo ang sarili mo. Ngunit ngayon, may nagbabago sa enerhiyang nakapaligid sa'yo. Hindi na tahimik ang puso. At ang desisyong matagal mo nang iniiwasan handa na ngayong harapin at gawin. Cancer, kilala ka sa iyong malalim na damdamin, tapat na pagmamahal, at sa pagdadala ng mga emosyon na madalas hindi napapansin ng iba. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man ito masabi, at nauunawaan mo ang sakit kahit ito'y nagtatago sa likod ng isang ngiti. Kamakailan, maaaring napansin mong nakatayo ka sa isang tahimik na sangandaan, mas madalas mag-isip, mas maraming nararamdaman kaysa sa ipinapakita. Hindi ito kalituhan, ito ay kamalayan. May isang mahalagang bagay na matagal nang pinoproseso ng iyong puso, kahit patuloy na umuusad ang mundo sa paligid mo na parang walang nagbago. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa pagmamadali o pagpilit ng isang desisyon. Ito ay tungkol sa pakikinig sa kung ano ang mabigat sa pakiramdam, kung ano ang nagbibigay ng kapayapaan, at kung ano ang hindi naakma sa iyong espiritu. Napakarami mong oras ang ginugol sa pagprotekta sa iba, sa pagpili ng pagkakasundo, kaysa sa katotohanan, at sa pagpapaliban ng sarili mong damdamin. Ngunit ngayon, may isang banayad na pagbabago ang nagaganap sa loob mo. Ang dating hindi malinaw ay unti-unting lumalambot. At ang landas na tatahakin mo ay hindi pipiliin ng takot o lohika lamang, kundi ng tahimik na karunungan ng iyong puso. Kasalukuyang yugto ng emosyon ni Cancer, storytelling. Cancer, ang yugtong ito ng buhay mo ay hindi naging maingay o dramatiko. Sa halip, ito ay naging tahimik, napakatahimik na minsan ay napatanong ka pa kung may nangyayari ba talaga. Sa panlabas, maaaring mukhang normal ang lahat. Patuloy kang humaharap sa araw, tinutupad ang mga responsibilidad, at nagpapatuloy sa buhay. Ngunit sa loob mo, may mas mabigat na proseso ang nagaganap. Mga isipang hindi mo binahagi. Mga damdaming hindi mo na ipaliwanag. Mga tanong na ikaw lang ang may pasan. Maaaring napansin mo kung gaano kadaling umahon ang emosyon kapag mag-isa ka, ngunit kung gaano mo rin ito kabilis pinipigil kapag may ibang tao sa paligid. Hindi ito kahinaan. Ito ay paraan ng pag-survive. Pinili mo ang pasensya kaysa reaksyon, katahimikan kaysa alitan, at pag-unawa kaysa pagpapahayag. Ngunit sa bawat damdaming hindi nasabi, may bigat na nadaragdag sa iyong puso. Sa panahong ito, natutunan mong umupo sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Maghintay kahit walang malinaw na sagot. Magtiwala kahit walang kasiguruhan. At para sa isang cancer na likas na emosyonal at sensitibo, ito ay lubhang nakakapagod. Maaaring paulit-ulit mong binalikan sa isip ang mga pag-uusap, iniisip kung ano ang sanay na sabi mo ng iba. Maaaring kinuwestiyon mo kung ang pagiging sensitibo mo ba ay isang biyaya o isang pabigat. Ngunit ang yugtong ito ay hinuhubog ka sa paraang hindi mo pa nakikita. Ang bawat tahimik na sandali ay nagtuturo sa iyo ng mas malalim na pag-unawa. Ang bawat paghinto ng emosyon ay nagpapalakas ng iyong intuisyon. Unti-unti mong natutunan ang pagkakaiba ng pag-aalaga at labis na pagbibigay ng katapatan at paglimot sa sarili. Kahit pakiramdam mo'y walang gumagalaw, may isang bagay sa loob mo ang dahan-dahang inaayos ang sarili, inihahanda ka para sa sandaling ang linaw ay tuluyang mananaig laban sa kalituhan. At ang sandaling iyon mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Ang panloob na tunggalian, puso laban sa lohika. Para sa cancer, ang pinakamahirap na mga laban ay hindi kailanman panlabas. Tahimik silang nagaganap sa loob, sa dibdib, kung saan ang emosyon at lohika ay magkatapat na patuloy na nag-uusap. Maaaring naramdaman mong lalong lumalakas ang panloob na tunggaliang ito, ang isip mo'y humihimok ng pag-ingat, pinaalalahanan ka ng mga dating pagkadismaya, habang ang puso mo na may dahan-dahang humihila patungo sa isang bagay na pakiramdam mo'y tapat, mainit at buhay. Sinasabi ng lohika na dapat mong ipagtanggol ang sarili mo. Manatili sa kung saan pamilyar at kontrolado ang lahat. Iwasan ang mga panganib na minsan nang nagdulot ng sakit. At may saysay ang mga kaisipang iyon.
Natutunan mo na sa karanasan na hindi lahat ay marunong humawak ng iyong puso ng may pag-ingat. Kaya nagtayo ka ng mga pader at pinaniwala ang sarili na mga hangganan iyon. Ngunit sa tuwing lohika lamang ang sinusunod mo, may kulang, parang may bahagi ka ng sarili mo ang iyong tinatalikuran. Samantala, ang puso mo ay hindi kailanman tumahimik. Lumilitaw ito sa mga tahimik na sandali, sa hating gabi, sa katahimikan, sa bigat na hindi mo maipaliwanag. Ipinapaalala nito kung ano talaga ang mahalaga sa iyo, emosyonal na kaligtasan, tunay na koneksyon, at kapayapaang hindi nangangailangan ng pagpapanggap. Hindi sumisigaw ang puso. Hindi ito humihingi. Tahimik itong naghihintay, nagtitiwala na balang araw ay makikinig ka. Ang tunggaliang ito ang nag-iwan sa iyo ng pakiramdam na parang natigil ka sa gitna. Nahahati sa pagitan ng kung ano ang tama sa pakiramdam at kung ano ang ligtas. Maaaring ipinagpaliban mo ang mga desisyon, umaasang ang panahon na ang pipili para sa iyo. Ngunit sa halip, mas naging malinaw ang pagkakaiba. Habang mas binabaliwala mo ang puso mo, mas bumibigat ang lahat. At sa tuwing pinapakinggan mo ito, kahit sa maliliit na paraan, mas gumagaan ang iyong espiritu. Ang laban na ito ay hindi narito para lituhin ka. Narito ito para ituro sa iyo ang isang mahalagang aral, maaaring gumabay ang lohika, ngunit ang puso lamang ang tunay na nakakaalam kung saan ka talaga nabibilang. Bakit emosyonal na sinubok si Cancer? Cancer, may dahilan kung bakit mas mabigat ang naging emosyonal mong paglalakbay kaysa sa karamihan. Hindi ka kailanman nilikha para maranasan ang buhay sa mababaw na paraan. Ikaw ay dinisenyo upang makaramdam ng malalim, magmahal ng tapat, at umunawa ng mga emosyon na madalas baliwalain ng iba. At dahil sa lalim na yon, sinubok ka ng buhay sa mga paraang humubog sa iyong puso, hindi para patigasin ito. Marami sa mga emosyonal na pagsubok na dinaanan mo ay hindi parusa, mga aral iyon tungkol sa paggalang sa sarili. Inilagay ka sa mga sitwasyong ang kabutihan mo ay inakalang palaging naroon, kung saan ang katapatan mo ay nasagad, at kung saan ang katahimikan mo ay napagkamalang pagtanggap. Sa bawat karanasan, paulit-ulit na itinatanong sa iyo ang isang tahimik na tanong, hanggang saan mo kayang ibigay ang sarili mo bago mo muling alalahanin ang sarili mong halaga. Maaga mong natutunan na ang pagiging bukas sa damdamin ay hindi palaging garantiya ng emosyonal na kaligtasan. Kaya natuto kang mag-adjust. Naging mas maingat ka sa iyong nararamdaman, mas mapili sa iyong tiwala. Ngunit kahit ganoon, patuloy ka pa ring nagbibigay, umaasang sa pagkakataong ito, may hahawak sa puso mo ng may pag-ingat. At kapag hindi nila ginawa, ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa kayang ilarawan ng mga salita. Ngunit ang mga pagsubok na ito ang siyang humubog sa iyo. Tinuruan ka nitong kumilatis ng hindi isinasara ang puso. Ipinakita nito na ang mga hangganan ay hindi mga pader, kundi mga gawa ng pagmamahal sa sarili. Ngayon, mas ramdam mo na kapag may mali, kapag kulang sa sinseridad ang isang koneksyon, at kapag ang pananatili ay mas may kapalit kaysa ang pag-alis. Inihahanda ka ng universo para sa tunay na pagkakatugma, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili mo. Ang bigat na emosyonal na iyong dinala ay nagpatibay sa iyong intuisyon. At ngayon, nasa isang yugto ka na kung saan ang puso mo ay hindi na kailangang patunayan ang halaga nito. Kailangan na lamang itong igalang. Ang sandaling pagbabago kapag malinaw nang nagsasalita ang puso. Cancer, dumarating ang isang sandali kung kailan humuhupa ang ingay ng emosyon, at ang natitira ay isang payapa at hindi maitatangging katotohanan. Maaaring hindi mo ito agad mapansin. Hindi ito dumarating bilang isang dramatikong pagkabigla o biglaang desisyon. Sa halip, ito ay parang tahimik na linaw, isang banayad na pag-alam na marahang umuukit sa iyong dibdib at hindi na maaaring baliwalain. Ito ang puntong papalapit ka na. Matapos ang napakaraming pag-isip, labis na pagdama, at mahabang paghihintay, may isang bahagi sa loob mo na unti-unting tumatahimik. Ang pusong dati na bibigatan ng kalituhan ay nagsisimulang magsalita ng may kumpiyansa. Ang dating komplikado ay nagiging simple. Ang dating sanhi ng pagkabalisa ay nagdadala na ngayon ng kapayapaan. Maaaring mapagtanto mo na ang sagot ay hindi kailanman nasa labas mo. Hindi ito kailanman nakasalalay sa pag-apruba, pagtiyak, o kilos ng iba. Palagi itong nasa kung paano ka pinaparamdam ng isang bagay kapag wala nang nakatingin. Hindi hinahanap ng puso ang drama o pagpapatunay. Hinahanap nito ang pagkakatugma. At ang tunay na pagkakatugma ay tahimik, hindi magulo. Sa yugtong ito, tumitigil ka na sa pag-question sa iyong pagiging sensitibo. Nauunawaan mo na ang iyong mga emosyon ay hindi hadlang, sila ang gabay.
Nagsisimula kang magtiwala sa mga banayad na senyales, ang ginhawang nararamdaman kapag iniisip mong piliin ang sarili mo, ang bigat na nawawala kapag binitawan mo ang hindi na akma sa'yo. Hindi kay tinutulak ng sandaling ito pasulong. Inaanyayahan ka nito. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, ang paanyayang iyon ay pakiramdam ay ligtas. Ano ang mangyayari kapag sinunod ni Cancer ang puso? Kapag tuluyan ng pinili ni Cancer na sundin ang puso, hindi biglang nagiging perpekto ang buhay, ngunit nagiging tapat ito. Unti-unting humuhupa ang panloob na tensyon. Hindi na pilit ang mga desisyon. Nawawala ang walang katapusang pagdududa sa sarili, dahil ang pinili mo ay tugma na sa kung sino ka talaga. Una mong mararamdaman ang isang tahimik na ginhawa. Hindi kasabikan, hindi kaguluhan, kundi kapayapaan. Ang uri ng kapayapaang nagmumula sa hindi mo napagtataksil sa sarili mong damdamin. Ang mga sitwasyong dati emosyonal kang inuubos ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Mapapansin mong hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong kailanman ay hindi talaga nakinig. Habang binibigyang halaga mo ang puso mo, banayad ding tumutugon ang mundo sa paligid mo. Ang mga tamang tao ay nagiging mas madali ng makasama. Dumadaloy ang mga usapan ng walang pilit. Humihinto ka na sa paghahabol ng emosyonal na pagpapatunay at sa halip ay naakit ang kapwa paggalang. Ang dating mabigat ay nagsisimulang maging sumusuporta. Ang pagsunod sa puso ay nagpapalakas din ng iyong mga hangganan. Nagiging malinaw sa iyo kung ano ang maaari at hindi mo natatanggapin. Hindi ka nito ginagawang mas malamig, ginagawa ka nitong mas marunong. Patuloy ka pa ring nagmamahal ng malalim, ngunit ngayon, nagmamahal ka na ng hindi nawawala ang sarili mo. Ang pagbabagong ito ay nagdadala ng panibagong tiwala sa sarili. Napagtatanto mong ang puso mo ay hindi kailanman nagkamali, hiniling lamang nitong pakinggan. At habang nagpapatuloy ka sa landas na ito ng panloob na pagkakatugma, nagsisimula rin salubungin ka ng buhay sa gitna, nag-aalok ng mga karanasang totoo, ligtas, at nagbibigay kasiyahang emosyonal. Pag-ibig, paghilom, at emosyonal na pagbabagong buhay. Cancer, sa sandaling simulan mong igalang ang sarili mong puso, natural na susunod ang paghihilom. Hindi dahil nawawala ang nakaraan, kundi dahil hindi na ito ang humuhubog sa iyo. Ang mga dating sugat na masakit pa sa haplos ay unti-unting lumalambot. Ang mga alaala ay nawawala ng talim. Nauunawaan mo na ang paghihilom ay hindi tungkol sa paglimot, ito ay tungkol sa pagpapakawala ng bigat na emosyonal na hindi mo na kailangang dalhin. Sa usapin ng pag-ibig, banayad ang pagbabagong ito. Maaaring mapansin mong muli kang nagbubukas, hindi dahil sa pangulila, kundi dahil handa ka na. Mas kaunti na ang takot na hindi maunawaan, dahil hindi mo na isinusuko ang sarili mong katotohanan para lamang maging komportable ang iba. Maging ang paghihilom man na ito ay dumating sa anyo ng pagmamahal sa sarili o sa isang makabuluhang koneksyon, dumarating ito ng may sinseridad. Nagsisimula mo na ring tratuhin ang sarili mong emosyon nang may parehong pag-ingat na matagal mo nang ibinibigay sa iba. Pinakikinggan mo na ang iyong mga pangangailangan. Nagpapahinga ka ng walang guilt. Nagsasalita ka ng tapat nang walang paghingi ng paumanhin. Ang ganitong emosyonal na balanse ang nagbibigay daan para umusbong ang pag-ibig sa mas malusob na paraan, walang labis na kapit, walang emosyonal na pagkapagod. Ang paghihilom ay muling nag-ugnay sa iyo sa kagalakan. Ang mga simpleng sandali ay nagiging mas makahulugan. Mas madali nang dumating ang tawa. Mas magaan ang pakiramdam, hindi dahil mas madali ang buhay, kundi dahil hindi mo na dinadala ang mga bagay na hindi naman dapat ikaw lang ang may pasan. Ang pagbabagong buhay na ito ay hindi maingay. Ito ay tuloy-tuloy, mapag-aruga, at lubhang personal, katulad mo. Mensahe ng universo para kay Cancer. Cancer, pinagmamasdan ng universo kung paano mo inalagaan ang iyong puso, may pag-ingat, may pasensya, at may tahimik na lakas. Kahit sa mga panahong pakiramdam mo'y hindi ka nakikita, hindi naririnig o emosyonal na nag-iisa, walang kahit isang sandali ang hindi napansin. Sa tuwing pinili mo ang kabutihan kaysa pait, ang pag-unawa kaysa galit, at ang pag-asa kaysa takot, may mas malalim itong halaga kaysa sa inaakala mo. Ang mensaheng ito mula sa universo ay hindi tungkol sa pagmamadali, kundi sa pagbibigay ng katiyakan. Hindi ka nahuhuli. Hindi mo napalampas ang tamang sandali. Ang iyong paglalakbay ay nangangailangan lamang ng lalim, hindi bilis. Alam ng universo na ang puso mo ay nangangailangan ng kaligtasan bago ito tuluyang magbukas, kaya dahan-dahan nitong inaalis ang mga bagay na hindi kayang igalang iyon.
Maaaring magsimula kang makapansin ng mga palatandaan ng pagkakatugma, maliliit na sandaling parang masyadong sakto para maging aksidente. Isang kapayapaang pumalit sa dating pagkabalisa. Emosyonal na linaw kung saan dati may kalituhan. Ito ang mga kumpirmasyong ikaw ay gumagalaw sa tamang direksyon. Hindi hinihiling ng universo na maging ibang tao ka. Hinahamon ka nitong magtiwala sa kung sino ka na. Ang pagiging sensitibo mo ay hindi kahinaan. Ang intuition mo ay hindi guni-guni. At ang puso mo, kapag pinakinggan, ay palaging gagabay sa iyo patungo sa kung ano ang nakalaan para sa iyo. Ikaw ay sinusuportahan. Ikaw ay pinangangalagaan. At ikaw ay eksakto sa lugar kung saan ka dapat naroroon. Cancer, habang nagpapatuloy ka mula sa puntong ito, ang pinakamahalagang gabay ay simple, ngunit makapangyarihan, manatiling tapat sa iyong puso. Buong buhay mong pinag-aralan kung paano magmahal, mag-adjust, at mag-ingat ng damdamin ng iba. Ngayon, ang parehong pag-arugang iyon ay kailangan mo ng ibaling sa sarili mo. Hindi bilang pagiging makasarili, kundi bilang balanse. May mga sandali pa ring darating na may pag-aalinlangan. Kahit ang linaw ay maaaring makaramdam ng kakaiba kapag sanay ka sa emosyonal na pakikibaka. Kapag nangyari yon, huminto muna sa halip na magmadali. Bumalik ka sa pakiramdam ng kapayapaang naramdaman mo nang piliin mo ang katotohanan kaysa takot. Hayaan mong ang damdaming iyon ang gumabay sa susunod mong hakbang. Hindi sumisigaw ang puso, ito'y nagbibigay ng katiyakan. Hindi mo kailangang patunayan ang lalim mo kaninuman. Ang mga tamang landas, tao, at oportunidad ay kikilala sa iyong halaga nang hindi mo kailangang magpaliwanag. Magtiwala ka na ang mga bagay na tugma sa puso mo ay hinding-hindi hihilingin na paliitin mo ang sarili mo, patahimikin ang boses mo, o makontento sa kulang sa emosyonal na kaligtasan. Ang kabanatang ito ng buhay mo ay hindi tungkol sa dramatikong pagbabago, ito ay tungkol sa tahimik na pagkakatugma. Sa pagpili ng kung ano ang totoo sa iyo, kahit pa makahulugan ito ng paglalakad mag-isa sa ilang sandali. At sa katapatan na yon, matatagpuan mo ang lakas, linaw, at mas malalim na koneksyon sa sarili kaysa kailanman. Dinala ka ng puso mo hanggang dito. Ngayon, hayaan mo na itong ihatid ka pauwi. Bago mo iwan ang mensaheng ito, maglaan ka muna ng sandali para huminga at pagnilayan kung ano ang naramdaman ng iyong puso habang nakikinig. Hindi lahat ng mensahe ay kailangang suriin, ang ilan ay sadyang kailangang damhin. Kung may bahagi ng pagbabasang ito ang tumimo sa iyo, magtiwala ka na may dahilan kung bakit ito nakarating sa iyo. Cancer, ang paglalakbay mo ay lubhang personal, at hindi mo kailangang tahakin ito ng nagmamadali. Bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na kumilos sa sarili mong ritmo, makaramdam ng walang paghusga, at piliin kung ano ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyong espiritu. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, hayaan mo itong maging paalala na hindi ka nag-iisa sa iyong nararamdaman. Kung nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng mga mensaheng nakalaan para sa iyong zodiac sign, maaari mong piliing manatiling konektado. Ngunit higit sa lahat, manatili kang konektado sa sarili mo. Alam ng puso ang daan palagi.